Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria, Bring Christ into Your Home. Brother Ronnie Aclo po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Marjorie ng San Rafael, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapayapang gabi po muli at mga giliw ng tagapakinig. Brother Romy po, ABG, Apos Ray ng Angeles City. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O banal at makapangyarihang Diyos, punuin po ninyo ang aming isip, puso at kalooban ng tunay na pagsisisi. Gawin po ninyo kaming tapat sa pagtanggap sa aming mga kasalanan at matatag sa pagpapasyang iyon ay aming talikdan at pagtagumpayan. Tunay na kailangan po namin ang inyong tulong at patnubay sa tuwi-tuwi. Huwag nawa naming kalimutan ang inyong katarungan, ang nagbibigay lakas sa amin at ang pagkakamit namin ng tunay na kapayapaan at gayon din naman sa aming kaluluwa. Itinataas din po namin palagi na bendisyonan at ipagsanggalang at akayin sa tamang landas ang lahat po ng mga sponsors, volunteers, mga staff at ang ating direktor ng Radyo Maria, higit sa lahat ang mga tagapagkinig at tumatangkilik dito sa lahat ng himpilan. Pinasasalamatan lagi po kayong kasama sa aming mga panalangin. Ito po'y ating samot dalangin sa ating Panginoong may kapal, kasama ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ina ng tulong, panalangin niyo po kami. Panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating pong panalangin. At muli pong paalala ng ating programa na ang lahat po ng programa ng himpilan ng ating Inang Radyo Maria ay maaaring po nating mapakinggan sa karatig probinsya, sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Magandang gabi po at mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan po ng ating mahal na ina. Muli po, narito naman po ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid, Sister Marjorie, Brother Romy, at inyong pong lingkod, Brother Ronnie Aclo, na muli pong nag-aanyaya sa inyo at maghahatid sa inyo ng mga ng panibagong paksa ng atin pong pagtuklas sa negatibo at positibong saloobin po ng bawat tao. Ano po, hindi man po, ito po saloobin po nating lahat sapagkat bilang tao po, hindi naman po tayo masasabing lagi pong nasa okay, ano po. Pero hindi naman po para hatulan po natin ang bawat sarili natin, kundi atin pong pag-aralan kung bakit ang mga bagay-bagay umiiral po
sa atin pong mga saloobin. At narito po ang inyong mga kapatid upang muli pong makasama ninyo sa pagsasaimpapawid ng ating programang ito upang tayo po ay magsama-samang makapag-aral at matuto sa atin pong sariling mga karanasan. At bago po natin tuluyang pasukin po ang ating panibagong paksa, atin po munang bigyang pagpupugay ang Ebanghelyo po sa araw na ito. Ano po, yung binasa po sa mga ating inang simbahan para po sa kapakanan at kapakinabangan po ng ating mga kapatid na hindi po niloob na makadala po sa ating pong Santa Misa. Ano po. Sumayin niyo po lahat ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagbasa po sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo, Kabanata 6, talata 24 hanggang 34. Walhati po sa inyo, Panginoon. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y makikiisa sa isa at sisiphayuin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa ng dahil sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay mahalaga pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, hindi gumagapas at hindi nagtitipon sa mga bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba lalo kayong mahalaga kaysa kanila? Sino sa inyo na sa kanyang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa haba ng kanyang buhay? Tungkol naman sa pananamit, bakit kayo nababalisa? Malasin ninyo kung paano lumalaki ang mga liryo sa parang. Hindi sila nagpapakapagod o mahabi. Gayunman, sinasabi ko sa inyo na kahit na si Solomon sa buo niyang karilagan ay hindi naramtan ng gaya ng isa sa kanila. Kung ang damo sa parang na ngayon ay lumilitaw at bukas ay ginagatong sa kalan, ay binibiisa ng ganito ng Panginoon. Gaano pa kayo o mga taong kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag sana kayong mabalisa sa pagsasabing, ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming daramtin? Ang lahat ng bagay na ito ay pinaghahangad ng mga hintil. Nababatid ng inyong amang nasa langit, na kailangan ninyo ang lahat ng bagay na ito. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan, at lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Ito ay may kanya ding suliraning haharapin. Sapat na sa bawat araw ang sariling hilahil. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. Walhati po rin po kayo, Kristo. Maraming salamat, Brother Romy, sa inyo pong pagbasa ng ating pong pagpupugay sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Ano po, na siya pong binasa sa mga pagtiriwang po ng ating Santa Misa sa ating mga simbahan. At ngayon po, mga minamahal ng mga taga-subaybay, bago po tayo tuluyang tumako sa ating pong panibagong paksa, atin pong bigyang tanaw muna ang nakaraan po nating tinalakay tungkol sa paksa ng Pananampalataya. po. So, yun po yung faith po natin, na ito nga po yung paniniwala at pagtitiwala natin kanino man, lalo tigit po sa Diyos. No, katulad nga po ng pananaw ng ating inang simbahan sa mga pinagdaraanan ng ating bansa patungkol po sa paggamit o gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Yun nga po ay ang maaring magbago ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito nga pong pananampalatayang ito nga din po yung tuntungan ng ating inang simbahan, no, ang ating One Holy Apostolic Catholic Church, na ito nga po yung ay pinag-utos ng Panginoon na sinabi po niyang gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Turuan silang sumunod sa aking ipinag-uutos. Na being the Catholic po, ito po ay
Ibig sabihin po ng Catholic ay pangkalahatan, universal, no, pandaigdigan. Na una na nga po tayong sumunod, no, sa pinag-uutos ng Panginoong Diyos, ang pagbibinyag na ito nga po yung pagtupad sa pananampalataya, no, yung pananampalatayang Kristiyano Katoliko na tayo po ay magpasakop sa inang simbahan para tayo din naman po ay tumatag po ang ating pananampalataya. No, alamin po natin ang kabuuan ng ating pananampalataya. At gayon din po sa lahat po ng aming listeners po dito sa Radyo Maria, yung pong pagkikinig nyo lang po sa amin, no, is a form of faith na rin po yun. Dahil ang pananampalataya nagmumula po yan sa pagkikinig sa salita ng Diyos and also sa paggawa po nito, no, dahil po ang pananampalataya na walang paggawa ay patay. So yun po yung pananampalataya, Brad. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating pong recap ng ating pinaksa nakaraang pong linggo, mga minamahal na mga taga-subaybay, ano po, tungkol po sa pananampalataya. Napaka hiwaga po ng paksa natin na yun kung atin pong nanamnamin, ano po, pananampalataya. Sabi nga po, yun po'y saligan ng mga bagay na di nakikita. Saligan ng mga bagay na hinihintay. Po, napakahirap maghintay ng mga bagay na hindi nakikita, ano po. Opo. Pero yun po sabi nga po yung bahagi ng pananampalataya na pinakaliteral na halimbawa, ano po, ay ang pagdampi ng hangin sa ating mga balat, ano po, na hindi man po nakikita, pero nararamdaman po. Ayan po ang mga bahagi ng pagbibigay halimbawa sa pananampalataya po na ating pong itinatalaga sa ating mga sarili. At matapos po nating tarawin ang ating pong nakaraang paksa, nakaraang linggo, ano po, dumako po tayo sa panibago po nating paksa, ano po. Ito po ay masasabi po natin sigurong positibo o negatibong saloobin po natin, ano po. Ito ay may nagagawang mabuti, may nagagawa rin namang hindi mabuti sa atin, ano po. So, atin pong tingnan sa ating mga karanasan ang bahaging ito ng ating paksa, mga minamahal na mga taga-subaybay. Ang paksa po natin ay tungkol po sa karuwagan o kaduwagan. Padre Romy, ano ba itong paksang to, kaduwagan? Kaduwagan po, yung kakaroon din po siya ng parang pagkatakot. Pagkatakot, no? Pagkatakot na harapin ng isang pangyayari. Ganun po siya. Sa loob ng tahanan po, minsan nangyayari rin yan. Ay mga... Halimbawa po, sa mga bata, meron siyang nabasag. Akala ko yung mister, pag tinawag ni mister, yung misis Iba po yun. Medyo mas mabigat kung ano yun eh. pag tumawag na Pag sinabi yun, Lalay! Yes, me. Yes, honey. Mr. Ling. Kaduwagan. Di ba naman po yan? Hindi ba siguro? Baka mahal lang niya, no? Opo. Baka mahal lang. Understanding lang naman. Hindi naman kaduwagan yun. Ito po kaduwagan, no? Paksa po natin na atin pong tatalakayin, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Nakakatuwa po. Basta nakakatuwa po kung paksa natin na doon po na atin pong titinan. Pero ito po ay bahagi po ng ating karanasan sa pang-araw-araw. Di po ba, Sister Brad? Kasi bawat tao meron ito. Opo. Pero ano po ba ang nagagawang disadvantage o advantage na nagagawa nito sa atin? Kasi, minsan kasi, parang ayaw natin tawagin tayong duwag. Ano po, parang isang kakulangan, isang kabawasan sa pagkatao natin, nagiging duwag tayo. At minsan naman, yung kaduwagan naman, isang karagdagan din naman sa ating pagkatao. At atin pong pasukin po ang paksa na ito, ano po, yung paksa ng karuwagan. Sinasabi nga ito, sis? Yung pinaka-definition nito. Opo, this is the fear that makes you unable to do what is right or expected. So, ito din po ay lack of courage. So, ibig sabihin, ito isang takot na humaadlang sa'yo, no? O humaharang sa'yo na gawin yung tama. No po. Kasi pag minsan, mayroong mga parte ng tao na kahit mali, no? Halimbawa, merong narinig siyang tao, nahamon siya, no? Opo. Narinig niya ngayon, pare, hinahamon ka niya, no? Hinahamon ka niya ng ganito. Pero para wag lang masabi na duwag siya, sugod naman siya, no? Pagdating doon, nag-away sila, no? Nangyari, kapatayan, no? Sino talo? Yung isa namatay, siya buhay,
parehong talo, ano po. Pareho, opo. Po. Hindi po naman natin masasabi siguro katapangan yun, ano po, yung nangyari na sumugod yung pagbibigay halimbawa lamang po mga minamahal ng mga taga-subaybay, no? Na sumugod yung isang tao dahil sa narinig niyang hinahamon siya ni ganito para masabi lang na matapang siya, sinugod niyan po. Kaya naging resulta, malalang Lalo insidente. lumaki yung gulo. O, insidente, ano po. Aksidente. O, namatay yung isa, siya makukulong, isa nawala ng buhay, ano po, dahil sa isang napaka-hungkag lamang na kadahilanan, ano po, yung walang kakwenta-kwentang Pangyayari. Pero kasi, sabi nga po, ang tao kasi meron silang mga tinatawag na ego, ano po, yung pride. Right. Ano po, yan po yung mahirap sa atin, ano po, yung po yung nakatanim na yan sa ating pagkatao. Pero tinalakay na po natin to, yan, yung pride, ano po. Parang pinaksa. Opo, yung kapalaluan na hindi naman nanggaling sa Diyos yan, ano po, yan naihasik ng mga negatibong espiritu sa pagkatao ng natin. Kaya meron po tayo niya na kaya po natin tinalakay nakaraan para mabantayan po natin. So, pero ito pong ating paksang to, ito po katulad po ng binasa kanina, Ebanghelyo natin kanina, ano po, yung binasa niyo, Brother Romy, ano ba yun yung Huwag mangamba. huwag mangamba, no? Huwag mangamba. Oo. Worry. Oo. Huwag Kung ano yung kakanin. Sa kakainin, sa Oo. kakamitin. Oo. Ayun, di ba? Yeah. Oo. Kasi, yun na nga, yung, minsan kasi doon tayo nagiging nagiging duwag ano po, sa mga ganong parte. May mga pag-iral na ganon, na kung ating ang titingnan, no, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, marami tayong katapangang pinakikita, pero meron po tayong kaduwagan naman na umiiral na akala natin hindi natin nakikita, isa palang kaduwagan sa atin, ano po. At yan po yung ating papasukin, ano po, at ating pagninilayan. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ang pagpapala ng Diyos naway laging sumainyo. Ito po si Father Raymond Cruz, ang direktor ng Radyo Maria. Ang atin pong himpilan ay isa sa maraming mga istasyon ng Radyo Maria sa buong mundo na nakikiisa sa paglilingkod ng simbahang Katolika sa misyon na dalhin ang salita at kaligtasan ng Diyos sa lahat ng tao. Ang Radyo Maria ay isa pong non-commercial and non-profit radio station na umaasa lamang sa kabutihang dulot at bigay ng ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Dahil po sa kanilang mabubuting mga puso ay patuloy po na nasa ere ang Radyo Maria na napakikinggan sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. At sa buong mundo sa ating website sa www.radyomaria.ph. Ang atin pong himpilan ay umiiral sa pagsasabuhay ng karismang bigay ng Espiritu Santo. Ito ay lubhang pag-asa sa probidensya ng Diyos at pagbubuluntaryo ng mga mananampalatayang buhay ang kanilang pananampalataya. Kaya inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa misyon ng Radyo Maria na buhayin si Kristo sa diwa at kamalayan ng bawat tahanang nararating nito sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aalay ng sakripisyo para sa intensyon at misyon ng radyo, pagbubuluntaryo ng ating mga kakayahan at talento, at sa pag-aalay ng ating mga pinansyal na tulong upang masustentuhan ang operasyon ng ating himpilan. Ang radyo ay umaasa po sa kamay ng Diyos na nasa sa inyo. Makipag-ugnayan po kayo sa ating himpilan sa pamamagitan ng pagtawag sa mga numerong 982-1514 at 982-1789. Ang local area code ay 045. Mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Bisitahin ang ating Facebook page at website o personal na puntahan ang ating istasyon sa Sunrise Subdivision, Maliwalo, Tarlac City. Maraming salamat po sa inyong lahat at ugaliing makinig sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Like
Radio Maria Philippines on Facebook. Una luce irradia il mondo e la madre di nostro Signore Radio Maria, bringing Christ into your home. ci invita a pregare col cuore e con voce soave. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating pong paksa dito po sa paksang kaduwagan, basahin po muna natin yung isang share ng ating kapatid. Ayan, galing po kay Sister Merly, kaduwagan. May mga taong duwag literal at may mga taong matapang literal. Duwag sapagkat kulang sa kaalaman o maaring mahina sapagkat kulang sa pananampalataya sa Diyos. Hindi nagsusumikap na alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Pabaya sa lahat ng bagay, umaasa lamang sa tulong ng ibang tao, lumilipas ang panahon na walang ginagawang hakbang upang alamin kung bakit siya nabubuhay, kung bakit siya naririto sa mundong ibabaw upang maiwasan ang kaduwagan. Yun, maraming salamat po Sister Merly. Maraming salamat po. Galing din po kay sa numerong 1322, ang kaduwagan o kawalan ng pag-asa ay isang taong pinagkakasya na lamang niya ang kanyang kaluluwa sa sariling paniniwala. Ayaw nilang lumapit sa simbahan o kilalanin ang ating mga kaparian dahil sa kanilang sariling katwiran at kalooban. So yun naman po yung isa, bro. Maraming salamat po, Brad, sa inyong sister, kung ano man yan, kung sino ba yung anonymous na nag-ana. Opo. Opo, maraming salamat sa inyo pong pakikibahagi sa programa po ng mysticismo, ano po. At napakaganda po ng inyong mga binahagi sa amin. At katulad nga po ng kanilang mga nabanggit, ano po, minsan sabi nga po, nagiging duwag ang isang tao dahil siya'y kulang sa kaalaman, ano po. So, yun ang isang parte naman ng kahinaan, yung kakulangan ng kaalaman. Oo nga naman, kasi minsan ang isang tao, pagka, alam mo, sa isang okasyon o kaya sa isang pagtitipo, no, pupunta isang tao, hindi siya sanay sa ganyan, di ba? Nakakaramdam siya ng, ayoko dyan, hindi ako dyan. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Yan. Kulang sa kaalaman. Yung sinasabi nga ni Sister Merly sa ganyan, di ba? At kung Wala ating siyang feedback, Brad, sa darapman niya. At meron naman sinasabi naman nung isa ni nung anonymous nating Caller, texter. sinasabi naman niya doon pinagkakasya na lamang ang kanyang pananampalataya sa kanyang sarili. Kumbaga sinasarili niya. Ano po? Sinasarili niya yung pananampalataya niya, ayaw niyang sumunod sa kautusan ng simbahan talaga, no? So doon makikita natin na kung paano gusto niyang ipaliwanag na isang kaduwagan yan, siguro yung Wala sa lakas ng loob, Brad. Nahihiya siya, maring hindi siya sanay makihalubilo tao. sa tao, ano. Yun nga, yung mga hindi pamilyar, no? Expose. Yung mga ganyan. Expose sa mga tao na Opo. pag-usap. So, yan yung mga minsan sa mga karanasan na kadahilanan kung bakit may mga taong kala mo bantulot na pumasok sa ganyan, no? So, pero sinasabi nga nating rito, spiritualidad o bottom line ng ating paksa rito sa kaduwagan na to, no? Yung spiritualidad natin, kailan ba tayo nagiging matapang at kailan ba tayo nagiging duwag, no? Kasi minsan madaling awayin yung iba madaling labanan yung iba, no? Pero mahirap na awayin yung sarili natin, ano po. At yan po, mga minamahal mga taga-subaybay, ang atin pong dapat nating tuklasin kung tayo po humaharap sa mga bagay-bagay. Sa anuman pong mga okasyon, anuman pong mga pangyayari, ano po. Isa lang po ang dapat nating paglabanan dyan, ano po. Yung ating mga sarili.
Wala naman po ibang humahadlang sa atin, hindi naman po tayo aawayan ng ibang tao, ano po? Hindi po ba? Sarili. O, ano ba, pumunta ka sa isang lugar na hindi mo kabisado, sabi nga ganun, minsan, nangangamba kang pumunta ron, baka, pero baka anuhin ka ng ganito, pero unang-unang talagang tumatakot lang sa'yo doon, Nagkakaroon ng pagkatakot. o, yung sarili mo lang. O kaya sabagay, sabi nga ito, isang takot na nagagawa kang pigilan, ano, para gawin yung tama. Tama. Mm. At dito nga sa katulad din sa pagbubuhay spiritual po natin. Di po ba? Kung tayo hindi magkakaroon ng tinatawag na hihingi ng tinatawag na konting lakas ng loob, hindi po natin maisasagawa itong ating mga gawain. Katulad din po sa inyo, mga minamahal na mga taga-subaybay, ano po? Kung kayo po sa inyong sarili, hindi po kayo magkakaroon ng konting tapang, ano po, para po harapin ng mga problema sa pang-araw-araw na buhay natin, ano po, hindi naman natin maiiwasan po yan, mga minamahal na mga taga-subaybay. Iniisip natin palagi na tayo po nandyan, nakalugmok sa mga suliranin ng buhay natin, ano po. At parang ayaw na natin na tayo gumalaw, kumilos. Minsan, doon na nga po natin nabibitawan yung ating pananampalataya, di po ba, Brother Romy? Sis? Apo. Kaya marami po. Yung iba po, di ba, humuhugot sila ng lakas, pero hindi sa spiritual. Di ba? Tulad ng alak. Di po ba? Kapag nakainom, malakas ang loob. Tapang, no? Tapang. Pero pag wala yung alak, Wala na. Hindi makabasag pinggan. di po ba? Mali paraan ng paghugot ng lakas ng loob. Yun nga po, yung ganung klase ng lakas ng loob na hinahanap, hinahanap po sa mga bagay-bagay, ano po. Opo. Pero sabi nga po, sa atin pong mga naduduwag, ano po, tayo po manalangin. Sapagkat ito pong kaduwagan, wala pong nagagawa sa ating mabuti kung ang pagbabasihan po naman para sa ating kabutihan. At saka isa pa pong makapagpapalakas po ng loob ng isang taong nagkakaroon ng karuwagan, yung moral support ng pamilya. Yung po nakapagbibigay din ng lakas o kaya ng isang kaibigan, matalik na kaibigan. Sige, tuloy mo yan. Tama yung gagawin mo. Isa po, di ba po ba? Nakapagbibigay po ng lakas ng loob. Yung ibig sabihin, pag isang tao merong tinatawag na hangarin siya, dapat yan natin, push natin na Matupad yun. maingganyo siya na gawin yung gusto niya. Kasi karaniwan nangyayari ganyan Pag minsan isang tao may gusto siyang gawin, ang iba kasi sinasabi naman, wag yan kasi hindi bagay sa yan, kaya mahirap yan, gano'n, no? So, kaya sa negosyo, hindi ba? Malulugi ka dyan. Pero, yung pala, maganda palang investment, kumbaga naman, o kaya isang magandang hanap buhay. Kasi may mga sariling po sila po, interest minsan, di mo rin masasabi. Doon naduduwag yung tao, sa ganung Hihina tuloy yung loob o niya. yung mga udyok-udyok na kung ano-ano sa kanya, po. So kaya nga po, itong natin, yung sinasabi po natin dito, sa ating pong sarili, tayo po yung nakakaalam po, nung talagang sa loobin natin kung ano tayo, kung sino tayo, po. Kaya naman sa ating pong programang ito, yamang ito po ay tumutugon sa espiritualidad po natin, wala nga po tayong ibang pagkakapitan, sabi nga po, sa ating buhay na ito. Lalo tigit po sa ating pong paghahangad na makamit po yung buhay na walang hanggan, po. Kasi ito naman po talaga ang pinakapunto natin sa buhay natin na kung bakit kailangan nating mabuhay para makapagsagawa ng dapat nating gawin para sa buhay na walang hanggan, po. Hindi naman po para tayo naandito para lamang kumita ng pera, pagkatapos kumain, matulog, at pagkatapos mamatay na lang, tumanda, po. Manang wala nangyayari sa buhay. So, atin pong bigyan ng katapangan ng ating buhay. Sapagkat sa sinasabi po ng ating Panginoon, po, ang pagpasok po sa kaharian ng langit, hindi naman po makukuha sa tayo mahihina ang loob.
Kaya doon po sa sulat po ni Propeta Sirach, sinasabi po niya rito sa kanyang aklat, Kabanata 2, sa aba ng mga pusong mahihina at mga kamay na nahahapay, sa makasalanang tumatahak sa 200, sa aba ng pusong duwag na di sumasampalataya, kaya hindi siya ipagsasanggalang. Sa aba ninyong nawalan ng pagtitiis, ano ang inyong gagawin sa pagdalaw ng Panginoon? So ito pala po, kapag tayo napapasok na po ng kaduwagan, mga minamahal naming mga tagapakinig, sumusubaybay, pag tayo po ay nasasakop na ng pagiging duwag, nawawala na po sa atin yung pananampalataya. Tama naman, yun po ba? Opo. Kasi kung nasa sayo ang pananampalataya, ibig sabihin yung kaduwagan, hindi naman siguro pwede umiral dyan, Opo. Kasi yung humahad lang katulad ng sinasabi ng Panginoon kanina sa binasa niyo sa Ebanghelyo, no? Huwag kayong mag-alala kasi yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol noon, di ba kasi sumasama sa kanila iniwan nila yung mga lambat nila, mga ari-arian, sumama sa kanya, di ba? Siyempre, napapansin din ng Panginoon na medyo siguro nananamlay din yung mga alagad niya, no? Kaya sinasabi niya, huwag kayong mag-alala kung ano yung kakanin, kung ano yung mga dadamitin, kapagkat ang lahat ng yan, bibigay na inyo amang nasa langit, yung mga ibon niya. Yung pagbibigay ng Panginoon ng pag-asa, di po ba sa lakas ng loob. Lakas ng loob, yung mga apostol nung araw. Ay, sa panahon din natin, patuloy namang sinasabi ng Panginoon yan sa atin. Sa katulad natin na tayo ay bilang mga mananampalataya, mga Kristiyanong Katoliko, minsan kahit na ba panay ang pagsisimba, sabi ganon. Minsan nga, nasasabi pa nga ng isang mananampalataya, di ba? Brad, pag minsan kasi parang sumusuko na ako, sabi nga. Pinanghihinaan na ng loob. Pinanghihinaan ako ng loob kasi kung kailan ako lumalapit, saka ako parang dumadami yung problema ko. Yung problema ko. Yung pagsubok na kinakaharap. So, yun po yung sinasabi na panghihina, mga pusong nanghihina na po. Tulad nung may nakasakay ako sa papuntang San Fernando, isang ina, yung mga 23 years old pa lang, bata pa siya. Opo. Dala-dala niya yung anak niya, yung sanggol niya, 2 months old pa lang yung bata. Wala siyang basta sumakay siya, tapos meron siyang kinausap sa tabi ng magkakatabi kami. Kasi siningit na lang siya, medyo nahirapan siya ng upo katabi ko. Hindi nagbigay ako ng space. Siya pinaupo ko lang kasi may kasamang batang maliit. Kaya nagbigay siya ng saloobin. Nag-voice out siya sa katabi niya. Sabi niya, ang hirap naman nangyari. Sabi niya gano'n. Galing ako sa kung saan siyang lumapit ng mga PGSO. Kasi may anak, yung anak niya, taga Santa Ana raw siya. Santa Ana. May nagturo daw sa kanya na pumunta sa PCSO, sa Angeles. Siya naman, kasi siyempre sa sobrang katarantahan niya, sundan lang siya ng sunod sa sinasabi sa kanya ng mga inataon yung pinagkukwentuhan niya, mga mga nagtatrabaho rin sa gobyerno, mga social worker, ganyan. Meron silang access sa pagtulong sa mga ganyan. Talaga ang Diyos talaga, marunong din, Opo. Sa mismo yung nagpapadala. Hindi, saan ka ba galing? In-interview siya ngayon. Mausay naman, talagang pakikipag-usap niya, puso sa puso yung sinasabi ng nanay ng bata. Pinakita niya yung karamdaman ng anak niya, may tumutubong parang cyst dito sa may spinal cord, sa likod. Bata. Parang pusod ng itsura. So may, ang sabi sa kanya raw, kailangan daw magamot ka agad. Kailangan ma-opera, mangangailangan daw siya ng 10,000. Sabi niya, saan naman po ako kukuha? Yung mister ko po, ang trabaho lang sa construction. Kaya ang payaran ng mga ng mga biyena niya, pabayaan mo na lang yan. Siyempre, inisip siguro nila, bata pa yung kung mamamatay, okay lang, bata pa. Siyempre, yung damdamin ng ina, hindi naman siya papayag na, masakit sa isang ina, na pabayaan mo na lang anak mo. Mamamatay na lang ng gano'n, samantalang pwede ka naman paraan. pwede ka naman gumawa ng paraan. So nakita ko dun sa sa istorya nung nila, ini-interview siya nasasabi nung inang yun, gusto ko lang nga pong sumuko sabi niya.
Pero sabi ko naman sa Diyos, tulungan niya ako, sabi niya. Ibig sabihin doon, nakikita mo, naduduwag siya, pero yung pananampalataya tumutulong sa kanya. Opo. So ito nga yung sagot ng mga tao sa kanya, mga nanay din, siguro yun. Huwag kang sumuko. Kasi pag sumuko ka, paano yung anak mo? O sige, ganito na lang ang gawin mo. May tinawagan yung isang nagtatrabaho yata sa isang sakop doon. May tinawagan siyang kumari niya na nagtatrabaho sa gobyerno. Ito, meron pupunta dyan na tao sa'yo. Nanay, itong anak niya nangangailangan ng itong assistance. No? O sige, papuntahin mo na lang dito. Yan mga Yung nagkaroon ng tulong sa kanya. No? Naduduwag na siya, ayaw na niya. Pero dahil sa humiling din siya na, Diyos ko, tulungan mo naman ako. Tumawag pa rin siya. So, dumating yung tulong nandiyan, kasangkapan yung mga taong hindi naman niya alam na nung oras na yon. Yung kausap. Makikilala niya. Opo. Pero ako nung oras na yun, naging na lang ako. Hindi ko naman alam kung ano ko sa kanila, i-share ko sa problema nila. No? So, naging tagapakinig na lang ako ng conversation nila. No? At hanggang sa bumaba siya, yung isa nag-volunteer, isang dalaga. Kasi tatawid sila para pumunta sa departamento ng gobyerno na yun. Sige po, sasamahan ko siya. Nag-volunteer pa isang dalaga para samahan sila talaga. Diba? Napakagandang karanasan ng isang tao yun po. Hindi ko na alam kung ano pong nangyari sa kanila. Basta yun ang pinakahuli. Na sila sinakluluhan ng Espiritu ng Diyos sa kasangkapan yung mga tao. Huwag ka mag-alala. Diba, Opo. Huwag kayo mag-alala. Sige na mo kami sapagkat mayroong amang yung nasa lagitan niya. Pero, kaya makikita mo doon yung pagkakasambit niya kasi ang narinig ko sa kanya, naalala ko sinabi niya, gusto ko lang nga pong sumuko eh. Kaya lang sabi ko na lang sa Diyos, huwag mo naman akong pabayaan. Kaya sabi kagad sa kanya nung ali, kumain ka na niyan. Di ba napakagandang tanong? Hindi pa nga po eh. Ito kasi ang niya, talagang pagiging nanay niya, talagang ginampanan niya nung oras na yon. Kahit na walang direksyon ang lakad niya, kung ano sabihin sa kanya ng tao na alam niyang dun makakatulong sa anak niya, dinadala niya. Kaya, kumbaga, di mo naman siya masisisi siguro ng mga oras na yan dahil siyempre yung mga taong nasa ganong sitwasyon, mga minamalang mga taga-subaybay, talagang litong-lito na siya sa nangyayari sa kanya. Pero salamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga taong sabi nga po, mayroong pananampalataya at mayroong pagtulong sa kapwa, may pusong matulungin. Ayun, yung kanyang pagiging naduduwag na siyang harapin ang buhay niya. Buti na lang, hindi na siya naglalakad ng naglalakad na nagbubuhat ng mga basura. Ayun, yung mag-ina na yun, nakatanggap naman ng biyaya galing sa Diyos. Yan po yan. Yung isa sa mga ay dudulot na mabuti ng pagiging patuloy na pananampalataya natin, pagkapit sa pagtawag sa Diyos. Kasi nga po, minsan yung kaduwagan nakakasira ng disposition din sa disposition, diskarte, ganyan. Nga tulad nga, pinanghinaan, pero naroon pa rin yung niya, lakas ng loob niya na pananampalataya niya. Hindi tinalo nung kanya. Meron pa nga akong isang na kasama ko sa trabaho eh. Kasi sila, yung duty nila, walang tawag dito, walang pahinga. Walang pahinga, tuloy-tuloy yung duty nila, mga security, ganyan. Opo. 12 hours. Kasi meron siyang meron siyang activity talaga na pang-spiritual. Hinihiling niya sa mga kasama niya na yung Sunday, bigay nila sa kanya para naman, kasi meron daw siyang mga gagawin para sa spiritual. Okay, nung una, pinapayagan siya. Kaya siyempre, dumating yung oras na talagang, siyempre, hindi naman talaga ganun yung nature ng trabaho nila, Ay, napag-usapan na ganun nga siya. Na dapat mag-alternate na talaga sila. Alam mo na sabi niya, kung ganyan rin lang mangyari, hindi niya maibibigay sa akin yung Sunday. Hindi naman ako nanghihinayang sa araw na yun eh. Sabi niya, alis na lang ako sa trabaho. Mag-resign na lang ako kung hindi niya maibibigay sa akin yung Sunday na yan. So, ganun katapang, di ba? Ganun ka, hindi siya naduwag na yung araw na yan mawala sa kanya, di ba?
Mga pinaglaban niya yung kanyang tinatawag na mission sa buhay, kung ano man yung mission sa buhay niya na tuwing linggo, maidaos niya yan. Kung hindi niya maibibigay, mag-resign na ako, sabi niya. At siguro, naintindihan naman ng mga kasama niya na gano'n, binigay na rin sa kanya. Andun yung tinatawag na kung naging duwag siya, no, hindi niya na ipaglaban yun, hindi na ipakita yung kanyang hangarin talaga. So yan po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybayan po. Maging sa paghahangad po ng kaharian ng langit. Ano bang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, talata 16, sinasabi ng Panginoon dito, ano po, ang batas at mga propeta ay natatapos kay Juan. Buhat sa panahong iyan ay pinangaral na ang kaharian ng Diyos. At lahat ay gumagamit ng dahas upang makapasok dito. Dahas. Kailangan Oh, dahas. dahas para makapasok. Oo. So, Isip-isipin nyo yan, ano po? Hindi naman pala papasok ka sa kaharian ng langit, paano ka? Pa-beauty ka o kaya basta-basta lang. Pamahinhin. papogi ka lang. Pamahinhin. Pamainin ka, hindi, di ba? Persahan. Oo. Ayun po yan, sinasabi po ng Panginoon to, ano po, baka isipin ng mga tao, parang dakas naman gagamitin dito. Ito pong dahas na ating pong pag-aaralan dito, ano po, sa mababaw lamang po na ating pong paghahalimbawa. Yung gagamitin natin ng dahas dito, yung ating sarili, di po ba? Yung, alam niyo naman yung sarili natin. Ano ba yung sariling damdamin? Damdamin. Oo. Ano po ba yung sariling damdamin natin? Ay sa kanta? Damdaming sinungaling. Kaya naman sa tinuturo po ng ating Panginoon, na tayo po ay kinakailangan talaga na maging isang kawal. Di po ba? Kung papasok po tayo sa kaharian ng langit, maging miyembro po tayo ng isang batalyon ng kaharian ng langit. Hindi po tayo papasok ng kaharian ng langit nang tayo po Malamya. oo, ordinaryong lang, di ba? Kailangan miyembro tayo ng kawal ni Kristo, ng pagiging kawal o kawal ng ating mahal na ina sa pagpasok sa kaharian ng langit. May kanta niyan, brad eh. Kami kawal ni Jesus. Oo. Malaban. Alam mo naman sa kawal. Anong bawal sa kawal? Ang maging duwag. Oo. Kaya ang kauna-unahang pinagbabawal sa military, yung kaduwagan. Wagan. Oo. Eh, pagka ikaw naging duwag, kasama mo nang babaril sa'yo. Pagka ikaw nagiging duwag sa... Ganun din yan sa kaharian ng langit, di ba? Sa kaharian ng langit, bawal din yung kaduwagan dyan. Kaya sabi nga ng Panginoon dito, ang lahat ay gumagamit ng dahas upang makapasok dito. Ano po? Ano ba yung dadahasin mo dyan? Yung sarili natin, sapagkat sa ating pong pagpasok sa kaharian ng langit, wala pong ibang pinakamalaking kaaway dyan, kundi yung sarili po natin. Lalaki ganda. Oo, sabi nga doon sa aklat ng Yuntas, yung man own weaknesses proves the greatest obstacle to attain his mystical perfection o career. Yung kanyang makataong kahinaan, yung pinakamalaking hadlang para makapasok siya o matupad niya yung kanyang hangarin na magtagumpay sa buhay espiritual. Ganun po yan. Ganun po katindi po ang spiritual na buhay natin pong gustong papagtagumpayan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kaya wala po tayong ibang panghahawakan na tibay sa ating pong paglalakbay at paglaban sa mga unos ng buhay. Wala po tayong ibang paghuhugutan ng katapangan, kundi sa pamamagitan pa rin po ng pagdarasal at paghingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. At meron pa ba tayong mabahagi? Opo. Galing po kay Brother Jimmy. Kaduwagan, minsan dumarating sa ating buhay ang pagkakataon na kapag tayo ay tinatawag na duwag, tayo'y naliliit sa ating sarili at napapahiya sa ating kapwa. Marahil sa kagustuhan natin umiwas sa mga gulo ay nag-iiba ang interpretasyon ng salitang duwag. Sabi nga ng nakararami ay hindi kaduwagan ang umiwas sa gulo, bagkus natutuhan mo pang magpakababa, matimpian at mahinahon.
Ang tunay na may taglay na kaduwagan ay yaong mga taong ayaw lumaban sa buhay. Ayaw harapin ang responsibilidad, takot sa hirap ng buhay. Mas ninanais pa nila gumawa ng masama, mang-api at manloko ng kapwa. Ang laging pinahalagahan ay yung sariling kapakanan. Mas madalas negatibong kaisipan ang pinaiiral, mahina ang loob. Ang taong ayaw harapin ang sarili ay isa rin duwag. Paano natin lalabanan ang lahat ng ating nararamdaman kung tayo'y duwag sa pagharap sa hirap at sakit? Sikapin sana nating maging matapang tulad ng ating Panginoong Hesukristo, maging ang kanyang kamatayan ay kanyang hinarap. Inalay ang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. So, Ayun yun nga po, yung salamat Brother Jimmy, yun po yung kabuuan ng sinabi ni Brother Jimmy, yung pagiging makasarili. Isa po yan sa sumasalamin sa pagiging duwag natin, pagiging makasarili. Sorry. Yun, tama po yun. Ayun po yung talagang salamin ng kaduwagan, pagiging makasarili. At katulad nga ng binanggit, ang ating Panginoon nga po, sa kabila ng hirap na kanyang dadanasin, ang sabi sa panalangin niya, Ama ko, kung ibig mo, ilayo mo sa akin yung kalis na yan. Pero wag mangyari ang sa akin, kundi ang sayo. Ano po. Ganun din po tayo, ano po. Sabi nga po natin sa ating panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng nasa langit. Ayan po ang kabuuan po ng ating pagtalakay po dito sa paksa po natin. Ano po, kulang na po tayo sa oras, ano po. At babasahin na po natin muna ang pabaon natin para bukas sa Ebanghelyo. Babasahin sa ating inasimbahan. Ang pagkain po natin pangkalwa para sa kinabukasan, ito po ay pinahayag ni San Marcos kay Kabanata 10, talata 17 hanggang 27. Walhati po sa inyo, Panginoon. Nang siya'y maglalakad na ay tumakbo sa kanya ang isang tao na paluhod na nagtanong, Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan? Sinagot siya ni Jesus, Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang makiapid. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi ng di totoo. Huwag kang magdaya. Igala mong iyong ama at ang iyong ina. Tumugon sa kanya ang tao. Guro, ang lahat ng iyan ay tinipad ko mula sa aking pagkabata. Na magkagayon ay tinitigan siya ni Jesus ng buong pagmamahal at winika sa kanya, Isang bagay ang kulang pa sa iyo. Humayo ka, ipagbili ang iyong pag-aari, ipamigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at sumunod ka sa akin. Ngunit ang pananalitang ito ay ipinagdandam niya, kaya malungkot siyang umalis dahil marami siyang ari-arian. Na magkagayon ay tumingin si Jesus sa paligid na nagwiwika ng ganito sa kanyang alagad. Anong hirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga alagad ay nagtaka sa kanyang mga sinabi. Dadapot inulit ni Jesus sa kanila, Mga anak, anong hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga nananalig sa mga kayamanan. Madali pa sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil diyan ay lalo pa silang nagtaka, kaya nagtanungan sila kung gayoy sino ang makaliligtas. Tinitigan sila ni Jesus ng wika, sa mga tao, ito ay hindi maaari, ngunit hindi gayon sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ay maaari. Ito po ang banal Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin po kayo, Purihin Kristo. po. Purihin po kayo, Kristo. At amin po kayong inaanyayahan sa amin pong Facebook page. Pakisearch lamang po Mysticismo, pakilike lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gayon din po sa youtube.com. Pakisearch lamang po ang title ng aming paksa, Kaduwagan. At inyo na pong makikita at papakinggan. Gayon din po sa lahat ng mga gustong magbahagi sa amin pong programa.
ay maaari yun lamang pong ipahatid ang inyong mensahe sa 0998-570-4250. Maraming salamat po. Sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At sa kabuuan po ng programang Mistisismo, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo at pansamantalang nagpapaalam sa inyong pakikinig sa ating pong programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos dito sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.